Magandang gabi muli sa inyong lahat. Isang maikling pagninilay muli para sa ating Holy Hour ngayon. Nung ako po ay naka-assign sa isang parokya, sa isang isla, nagkaroon po ako ng, I would not say, kaaway, pero kinailangan ko siyang paalisin bilang member ng aming ministry ng lay ministers. Dahil po siya po ay, during that time, ang assignment ko sa isang mining area at ang utos sa akin ng aking obispo at ang stand ng simbahan, anti-mining kami. So yung aking lay minister na iyon, pro-mining siya. Kapag may misa, lay minister ko siya, pero kapag walang misa at ang usapin ay tungkol sa mina, nandun siya sa kabilang bakod. Kinakalaban ng simbahan, sinisira ang simbahan. So sabi ko sa kanya, hindi siguro maganda na magsisilbi ka sa akin at sa simbahan, pero magkaiba ang ating pananaw. Sabi ko sa kanya, pwede ka pa pong magsimba, pero hindi po pwede munang mag-serve bilang lay minister hanggat hindi mo po nababago ang iyong pananaw at wala rin akong planong kumbinsihin ka sa aking pananaw. Gusto kong ikaw mismo ang makarealize bakit pagiging anti-mining ang isinusulong ng simbahan. Sa maikling kwento, sa maikling salita, siya ay umalis. Hindi na siya nagsisimba. Nabalitaan ko na kapag linggo, doon daw siya sa tatawid ng dagat, sa bayan, doon siya magsisimba. At tinanong ako ng isang assistant parish priest doon, sabi niya, Father, si ganito, gustong mag-apply ng lay minister dito. Galing daw siya sa parokya mo. Inaway mo daw siya at pinaalis mo. So, kwento ko sa kanya, sa kapatid kong pare ang nangyari. Naalala ko ang kwento na ito dahil ang tema ng ating Holy Hour ngayon ay tungkol sa misyon. Bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng misyon. Misyon na pagsilbihan ang Diyos sa ating kakayahan at ayon sa ibinigay na responsibilidad sa atin ng Diyos. Ang iba sa atin may mga pamilya, ang iba sa atin responsibilidad sa mga trabaho natin, may iba namang pinili na pagsilbihan ang Diyos sa loob ng kaniyang simbahan, sa mga gawain dito sa ating simbahan. Ang nakakalungkot lang dahil minsan, ang idea natin is, ang pinagsisilbihan ko, hindi ang Diyos, hindi ang simbahan, ang pare, na naka-assign sa simbahan na hindi po tama. Hindi po tama. Kapag tayo po ay nagsisilbi sa simbahan, kahit sinong pari pa man o obispo ang ma-assign dyan, hindi ang pari ang boss natin. Ang Diyos. Ang Diyos. Kaya po nakakalungkot na kapag mayroon tayong hinaharap na pagsubok o problema sa ating simbahan dahil sa ating paglilingkod, ang ating hinanakit sa ating kapwa lingkod sa simbahan, idinadamay natin ang Diyos. Idinadamay natin ang Diyos. Ayoko nang magsimba dahil may kaaway ako sa simbahan. Ayoko nang magsimba, ayoko nang magsilbi dahil nasaktan ako ng isang kasamahan ko sa simbahan. O ayaw ko nang magsimba dahil iba na ang pari sa simbahan. Hindi po ganon. Ang misyon ay ibinigay ng Diyos, hindi ng pari. Ang pari bilang kinatawan ng Diyos sa simbahan, itinatalaga tayo sa iba't ibang mga ministries. Pero sa pagtalaga sa atin, ang ating responsibilidad ay sa Diyos. Kaya nga, ginagawa natin ang ating paglilingkod, inaayos natin ang ating paglilingkod sa ministry, hindi dahil para mapansin ako ni Father,
o makita ako ng aking mga kasamahan na tapat ako sa aking responsibilidad. Hindi po. Ginagawa ko ng tama ang aking responsibilidad dahil ang aking pinagsisilbihan at pinaglilingkuran ay ang Diyos. Ang Diyos. Kapag ang Diyos po ang nasa isip natin sa ating pinaglilingkuran, anumang harapin natin na pagsubok, sino man ang ating magkaroon man tayo ng hindi magandang kalooban o hidwaan sa ating kapwa lingkod sa simbahan, mananatili pa rin tayo sa ating pagsisimba dahil ang Diyos ang ating pinaglilingkuran at pinagsisilbihan.